Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Vanessa, 33 anyos at nakatira dito sa Quezon City. Meron akong matinding pinagdadaanan ngayon sa aking buhay pag-ibig at nais ko sanang humingi ng opinyon at payo mula sa inyo. Hayaan niyo munang isalaysay ko ang aking kwento. Nasa kolehiyo ako noon nang maging nobyo ko si Adrian. Pero bago ko pa man siya naging boyfriend, ay matagal na kaming magkakilala. Magkaklase na kami mula elementarya. Pero ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na magkakagusto ako sa kanya. Marami kasi kaming pagkakaiba. Kaya ikinagulat ng lahat nang ligawan niya ako. Naging matiyaga si Adrian sa panliligaw. Halos gawin niya akong prinsesa. At kahit nga noong sagutin ko na siya, ay hindi pa rin siya tumitigil sa panunuyo sa akin. Lahat ng hilingin ko ibinibigay niya. Lahat ng sabihin ko ay ginagawa niya. Lahat na yata ng magagandang katangian ay nasa kanya na. Kung meron mang negatibo sa kung paano ako tinrato ni Adrian, yun ay yung sinanay niya ko na palaging nakukuha ang aking gusto. Kahit kapag may pagkakataon na nagkukulang ako sa kanya bilang girlfriend, hindi yun nagiging problema sa kanya. Ang importante lang daw ay napapasaya niya ako. Ilang taon pa ang lumipas sa relasyon namin ni Adrian. Marami na rin ang nagtatanong kung kailan daw ba namin balak magpakasal. Maging ang mga magulang namin ay naghihintay na rin ng anunsyo mula sa amin. Pero kung ako ang tatanungin, wala pa sa isip ko ang bagay na yun. Marami pa akong gustong gawin. Mga bagay na alam kong sa oras na magpakasal na ako, magkaroon ng anak, ay maisasantabi ko na muna. Hanggang sa dumating ang ika-10 anibersaryo namin ni Adrian. Sa totoo lang ay nararamdaman ko na mag-aaya na siya ng kasal anumang oras. Ang hindi ko palang napaghahandaan ay ang magiging sagot ko sa kanya. Ang tagal namang mag-restroom ni Adrian. Ano kaya yung sasabihin nun? Baka may surprise. Shucks. Baka magpo-propose na yun Ay, kaya siguro pa na yung pagbanggit niya ng kung ano-ano tungkol sa kasal last time. Pero paano nga ako magpo-propose siya? Parang hindi pa ata ako handa. Love. Ay, love. Adrian. Oh, gulat na gulat ka naman. Ay, ginulat mo ako Hindi kaya, tinawag lang kita At teka, wala pa ba yung order natin? Wala pa nga, pero nag-follow up na ako. Okay. Adrian. Teka love si boss, sagutin ko lang muna. Sige. Yes sir. Apa. Sige sir. Sige po, I'll update you right away sir. Sige po. Bye sir, sige po. Sorry love, si sir kasi may tinanong lang. Tagal naman ng order natin, gutom na ako. Adrian?
Di ba, di ba may sasabihin ka sa akin? Yun ba? Tungkol sa Tungkol saan? mm, um, love, Hmm? yung boss ko, gusto kasi nilang mag-relocate ako sa Canada. Ah, yun pala. Mhm. Ano ba yun? Teka, sa Canada? Eh, parang biglaan naman ata. Kailan daw? In 2 months. Pero, teka. Excuse me, sir. Ma'am, sir, here's your order po. Ayan. Thank you. You're welcome, ma'am, sir. Excuse me po. Oh, sarap nito. Vanessa, Kain na tayo. Di ba gutom ka na? teka lang. Hindi ka ba nagulat? Nagulat? Saan? Doon, sa idea na magmamigrate na ako sa ibang bansa. Hindi to few months lang, ha? It could be years. Oo nga. Adrian, hindi naman ako nagulat. Kasi magaling ka eh. Sooner or later, mapopromote ka talaga. At ito na yun. Kaya I'm so happy for you, love. Congratulations. Pero Vanessa, hindi yung pag-alis papuntang Canada yung tinutukoy kong sasabihin ko sa'yo tonight. Well, part yun. Ha? Love, I'll be in Canada for quite a while. Mas mapapanatag yung loob ko kung bago ko umalis, may assurance ako na hindi matatapos tong relasyon natin. Teka. Vanessa, love, will you... Adrian, please, maupo ka muna. Bakit? Teka, Vanessa, are you saying it's a no? Ha? Hindi. So it's a yes. Hindi. Ha? Vanessa, ano ba talaga? Adrian, sandali lang. Ang ibig kong sabihin, gusto kong magpakasal sa'yo, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Kailan? Aalis na ako within 2 months, di ba? Di go, umalis ka. Ano? Adrian, hindi naman porket mag-a-abroad ka, kailangan na nating magpakasal. Pero, Ayoko naman napapakasalan mo lang ako dahil sa rason na yun. Siyempre, maganda na magpakasal tayong dalawa dahil pareho nating gusto. Yung ganun, yung enjoy natin yung married life ng magkasama. Ayoko naman yung after ng kasal, aalis ka na agad papuntang Canada, di ba? Ano yun? Nagpakasal ako ngayon tapos kinabukasan single na ulit ako? I mean, hindi literal pero gets mo naman, di ba? well, then, come with me. Anong come with you? Mag-relocate tayong dalawa sa Canada. Doon na tayo bumuo ng sarili nating pamilya. At ano? Iiwan ko yung trabaho ko dito? Iiwan ko si mama? Oo. Ayoko. Adrian, matagal kong trinabaho yung career na meron ako dito sa Pinas. At alam mo yon, hindi ko basta-basta iiwan ang trabaho ko para lang pumunta sa isang lugar na wala naman akong kasiguraduhan. Nandun naman ako Hindi naman kita pababayaan. Akong bahala sa lahat. Vanessa, listen to me. Hindi ko alam kung gaano ako katagal magtatrabaho doon. It may take years. Years, Vanessa. Hindi natin alam kung anong mga pwede mangyari along the way. Ano bang sinasabi mo? Anong mga bagay na pwedeng mangyari? Syempre, malayo ako. Paano kung maisip mo na you can live without me? Ano? Paano kung habang wala ako, may mga mga umahaligid sa'yo, tapos wala ako doon to tell them na you're mine? Adrian, nasa sa akin naman na yun kung papatol ako sa iba o hindi. Ano ka ba? So, are you saying na posibleng pumatol ka sa iba? Ganon? Posibleng ipagpalit mo ko sa iba? Adrian, ano ba? Di mas dapat nga magpakasal na tayo. Ang gusto ko lang naman yung makasiguro ako Makasiguro ako na kahit magkalayo tayo pa rin. Adrian, ano kasi? Vanessa, don't you think 10 years is enough to marry me? Don't you think 10 years is enough to trust me? Adrian, hindi naman porket mag-a-abroad ka, papalitan na kita.
Hindi naman ako ganong klaseng babae. Adrian, para ka namang tanga eh. Parang hindi mo na ako kilala. I'm sorry. I, I'm sorry, Vanessa. Natatakot lang naman ako. Hindi ko kaya magkahiwalay tayong dalawa. Adrian, 10 years na tayong magkasama. College pa lang tayo, boyfriend na kita. And ever since na maging boyfriend kita, hindi na tayo naghiwalay. Kaya pagkatiwalaan mo naman sana yung relasyon na nabuo natin. Ang weird nga eh. Ako tong mas dapat na matakot na lalayo ka. Kasi ikaw yung lalaki. Mas malaki yung chance na ikaw yung magloko. Grabe ka naman sa akin, Vanessa. See? Ganyan yung nararamdaman ko kanina nung pinag-isipan mo kung ipagpapalit kita sa oras na pumunta ka ng Canada. I'm sorry. Adrian, we can still work our relationship kahit long distance. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi na mahirap mag-communicate. Kahit gabi-gabi pa tayong mag-video call kung gusto mo. Para lang makasiguro kang wala akong iba dito. Pero Vanessa, Adrian, love. Hindi tayo maghihiwalay, okay? Mag-iiba lang yung oras nating dalawa. Mahirap sa simula, oo. Pero for sure, kakayanin natin. Marami na tayong pinagdaanan at nalagpasan natin yun lahat. At isa lang to sa mga yun. At huwag kang mag-alala sa akin dito, okay? Hihintayin kitang makabalik ng Pilipinas. And maybe, pagbalik mo, may sagot na ako sa proposal mo. Tony, matapos ang pag-uusap naming yon, naramdaman ko na hindi pa rin sang-ayon si Adrian sa desisyon ko. Sa halip na pigilan siya ay inengganyo ko pa siyang ituloy ang pangingibang bansa. Hanggang sa makaalis siya papuntang Canada, ay may sama pa rin siya ng loob sa akin. Pero katulad ng nakasanayan ko, hindi rin naman yun nagtagal. Naging maayos din naman kami at pinanindigan na lamang ang relasyon na malayo sa isa't isa. Yun ang unang beses na nagkahiwalay kami ni Adrian mula nang maging magkarelasyon kami. Malaki ang naging epekto ng pag-alis ni Adrian sa pang-araw-araw kong buhay. Naging malungkutin ako at may pagkakataon na pinipili kong mag-isa, lalo na kapag nangungulila ako kay Adrian. Minsan naiisip ko kung tama ba talaga ang naging desisyon ko noon na tanggihan ang alok niyang kasal at sa ibang bansa na lang manirahan. Ang hirap din kasi ng komunikasyon namin. Baligtad ang aming mga oras at hindi yun madali lalo na't pareho kaming may trabaho. Madalas kaming pagod o di kaya naman ay abala sa ibang bagay, dahilan para mapadalas ang hindi na namin pag-uusap. Nagiging dahilan tuloy ito ng away at samaan ng loob. Mahal ko si Adrian, pero hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin ang ganitong sitwasyon. Tony, sa unang araw ng mga puso na magkahiwalay kami ni Adrian, mas lalo akong nangulila sa kanya. Inalok naman ako ng mga kaibigan ko na sumama sa kanila para kahit paano ay maaliw ako at hindi ko masyadong isipin si Adrian. Lalo na't halos 3 araw na rin kaming hindi nag-uusap noon, gawa ng pagiging abala na sinamahan pa ng tampuhan. Salamat! Salamat! Ingat kayo! Ay, kapagod. Inabot na kami ng madaling araw. Sira ulo talaga tong si Pauline. Ayaw pang umuwi. Oh, cellphone ko ba yun? Teka. Asan ba yun? Oh, namatay na. Ay, teka. Ayun.
Hala, si Adrian. 35 missed calls. Lakas kasi ng music kanina sa bar. Hindi ko napansin yung tawag niya. Teka, subukan ko siyang tawagan. Baka naman nakauwi na yun ng apartment niya. Ring lang ng ring. Isa pa nga. Hello? Hello, love? Adrian? Love. Sorry. Hindi ko narinig yung mga tawag mo kanina. Si Pauline kasi, inaya akong lumabas after ng work namin. Saan nagpunta? Sa bar. Bang klase ka. Sorry na. Medyo nagkasiyahan eh. Hindi ko na malaya na tumatawag ka pala. Hindi ko rin namalayan yung Hindi oras. mo namalayan yung oras kasi masaya ka. Ay nako, buti ka pa masaya. Ha? Teka, ano bang... Ano yan? Beer ba yan? Umiinom ka ba, Adrian? Sinong kasama mo dyan? Kasama? Wala. Wala akong kasama. Mag-isa lang ako dito. Lungkot ko nga eh. Di ka tulad mo. Masaya. Ano? Teka, ano bang pinupunto mo? Na masaya ako tapos ikaw hindi? Bakit? Bawal na ba akong maging masaya, ha? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba wag na akong lumabas, ha? Gusto mo ba wag na akong makipagkaibigan? Ano, magmumukmuk na lang ako dito sa bahay? Hindi ka talaga marunong makiramdam eh, no? Ano ba, Adrian? Ano, mahuhula na naman ba ako ng nararamdaman mo, ha? Gusto mong malaman yung nararamdaman ko? Oo. Sabihin mo na, para nagkakaintindihan tayo dito. O sige. Vanessa, masama yung loob ko sa'yo. Ano? Bakit? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa mo? Tss, Ano, dahil hindi ko nasagot yung tawag mo, yun ba? Ang babaw naman nun, Adrian, para magkaganyan ka. mababaw? Mababaw yun para sa'yo? Pues para sa akin, hindi. Kasi ito na lang yung nagdudugtong sa ating dalawa eh. Hindi na nga tayo magkasama ng pisikal, pati ba naman sa tawag, hindi pa rin kita mahagilap? Adrian! Hindi pa naman ako pumasok ngayong araw. Para sana magkausap tayo ng matagal, pero ano? Adrian, love. Ako dapat yung sinasamahan mo, Vanessa eh. Ako dapat yung kadate mo ngayon. Pero hindi. Mas ginusto mong kasama yung ibang tao. Adrian, hindi ko naman alam na may plano ka pala. Vanessa, kailan mo ba ako pipiliin? Ha? Kailan yung ako naman? Kasi sa nakikita ko, ako na lang yung laging pumipili sa'yo eh. Pero ako, kahit kailan hindi ko naramdaman yun sa'yo. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Bakit? Kailan ka ba gumawa ng paraan para magka-oras sa akin? Ha? Kailan? Wala akong matandaan eh. Kasi kung meron, hindi naman tayo ganito ngayon. Adrian, sandali lang, ha? Sa tono ng pananalita mo, parang ikaw lang yung nahihirapan sa sitwasyon natin, ha? Nahihirapan din ako. Hindi ako sanay sa ganito. Pagod na rin ako. Ah, pagod ka na. O edi tapusin na natin to. Nakakahiya naman sa'yo eh. Naaabala pala kita. Adrian, ano ba? Vanessa, yung totoo. Mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, Adrian? Mahal mo pa ba ako? Oo! Oo naman! Sinasabi mo lang yan, Vanessa. Adrian, ginagago mo ba ako? Ako? Baka ikaw. Ikaw yung gumagago sa akin. Sinasabi mo lang mahal mo ako, pero hindi naman yun ang nararamdaman ko. Anong hindi? Adrian! Huwag na tayo maglokohan, Vanessa. Hindi mo nga ako pinigilan nun eh. Nung sinabi ko sa'yo mangingibang bansa ako. Ano? Kung sinabi mo lang sa akin nun na, hindi, dito ka lang, huwag kang umalis. Hindi ko kayang malayo sa'yo. Hindi ako aalis nun, Vanessa. Pero pangarap mo yun, di ba? Oo, pero pangarap ko rin na makasama ka kahit saan ako magpunta. Adrian! Kaya nga gusto ko sana na magpakasal na tayo nun eh. Handa naman na ako. Kaso ikaw yung hindi. Hindi totoo yan. Sinabi ko sa'yo na hindi pa ako handa noon kasi... O ano, bakit? Bakit hindi ka handa? Vanessa, 10 taon! 10 taon tayong magkarelasyon! Sa tagal nun, nagdududa ka pa rin sa relasyon natin? Ano yun? Ano, hindi mo ba ako nakikita sa future mo? O may hinahanap ka bang iba? Adrian, hindi ganun yun. Ah, gets ko na. Gets ko na, Vanessa. Kaya siguro, madali sa'yo na pakawalan ako at hayaang lumayo ako. Kasi yun yung matagal mo nang gusto. Hindi yan totoo, Adrian. Kaya unti-unti mo na rin akong kinakalimutan. Pinabaliwala mo na ako. Adrian naman, please. Vanessa, tama na. Tama na tong kalokohan to. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na para tapos na. Adrian, pakinggan mo naman ako, ha?
I'm sorry if you feel that way. Napakiramdam mo binabaliwala kita, pero hindi yung ganun. Sorry ulit. Tapos papatawarin na naman kita. Tapos mauulit na naman. Tapos magsusorry ka ulit. Paulit-ulit na lang, Vanessa. Paulit-ulit. Nakakasawa na. Adrian, Siguro may kasalanan din ako kung bakit tayo nagkaganito. Masyado kitang in-spoil ng pagmamahal ko. Hindi mo tuloy natutunan na pag nagmamahal, hindi pwedeng sinasabi mo lang. Dapat marunong ka ring iparamdam yun. Adrian, please. Total sabi mo naman, pagod ka na din, di ba? E di sige, tapusin na natin to para makapagpahinga ka na. Tony, hindi madaling kalaban ang oras at distansya. Maiila na maswerteng nalalagpasan ito. Pero hindi ito para sa amin ni Adrian. Wala naman akong ibang sinisisi kundi ang sarili ko. Ako dapat yung mas nakakaintindi dahil ako yung nandito sa Pilipinas. Kasama ko pa rin ang mga taong malalapit sa akin. Samantalang si Adrian, nalulungkot, mag-isa lang sa Canada. 1 taon ang lumipas. Unti-unti ko nang natanggap na hindi na kami magkakabalikan pa. Pero hindi yun naging madali dahil 10 taon din kami ni Adrian. Payo ng mga kaibigan ko na baka sakaling makatulong kung subukan ko na buksan ang puso ko para sa iba. Ang sabi ko naman, imposible na magkagusto ako sa iba, lalo na't para sa akin, walang makakapantay kay Adrian. Tony, nung maghiwalay kami ni Adrian, sinabi ko sa sarili ko na mahihirapan na siguro akong magmahal ulit. Pero nag-iba ang pananaw ko nang dumating sa buhay ko si Chito. Kaibigan siya ng katrabaho ko. Sa lahat kasi ng sinubukan ng mga katrabaho kong ipakilala sa akin, si Chito lang yung hindi ko nakitaan ng kahit anong pagkakahalin tulad kay Adrian. Hanggang sa inaya ako ni Chito na tumira kasama niya. Pumayag naman ako. Alam kong masyadong mabilis pero gusto kong subukan. Gusto ko rin kasing makilala pa ng lubusan si Chito. At isa pa, umasa ako na kung sakaling mas maging mapagbigay ako kay Chito, maiiwasan namin ang magkaroon ng problema sa hinaharap. Ayoko nang maging pabaya ulit sa relasyon. Gusto ko na sa pagkakataong ito, walang maisusumbat sa akin ng boyfriend ko. Dahil ibinigay ko ang lahat at naging halos perpektong karelasyon ako. Pero mali pala ang pagkakakilala ko kay Chito. Yung akala kong pinadala ng langit, sugo pala ng impyerno. Kung ano-anong sakit ng ulo ang idinulot niya sa akin. Hindi ko siya mahinga ng tulong sa mga gastusin. Kalaunan ay ako na ang sumagot ng lahat ng kailangang bayaran. Madalas din siyang nakahilata lang sa bahay na para bang nakahanap siya ng kasambahay niya at nanay na magbibigay ng lahat ng kailangan niya. Madalas niya rin akong pagsalitaan ng masasakit na nagre-resulta sa malimit naming pag-aaway. Kung minsan, naiisip ko kung tama ba o mali ang mga naging desisyon ko. Pero ang totoo, Tony, kahit ganun si Chito, minahal ko siya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako o bakit pero natiis ko ang masamang pag-uugali niya. Tunay nga yata ang kasabihan na bulag ang pag-ibig.
Okay na kaya tong naluto kong hotdog? O dagdagan ko pa kaya? Sige, dagdagan ko pa para may baon ako sa office mamaya. Ang mahal na rin ang ulam ngayon sa karinderya eh. Vanessa! Chito, mahal. Andito ako sa kusina. Bakit? Nakapag-init ka na ba ng pampaligo ko? Hindi pa. Ba't hindi pa? Inuna ko muna tong almusal natin. Tsaka akala ko hindi ka pa babangon. Ba't di mo ginamit yung electric heater? Malakas sa kuryente yun. Malaki yung bill natin ngayong buwan, kaya nagbabawas ako ng konsumo para makatipid tayo. Sus, tipid-tipid. Pero tapos naman na ako. Isasalang ko na yung pampaligo mo. O kumain ka na muna. Vanessa, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong magsaing? Bakit? Tignan mo yung sinaing mo, oh. Lintik lugaw na naman. Sorry. Baka naman namali lang ako ng sukat ng tubig. Pag hindi lugaw, sunog. Minsan naman, hilaw. Tanga-tanga ka kasi. Siguro yung nanay mo, tanga din kaya ka ganyan. Teka, Chito, ano namang kinalaman ng nanay ko dito? Syempre, siya dapat yung nagtuturo sa'yo ng mga ganyang bagay. Mukhang di ka tinuruan eh. Kaya tumanda ka na rin na parang simpleng pagsasayang, hindi magawa na maayos. Chito, pwede ba? Huwag mong idamay ang nanay ko dito. Nananahimik siya. At higit sa lahat, hindi siya tanga. Sige na, ligo na ako. Nga pala. Wag mo na akong hintayin mamayang gabi, matulog ka na. Bakit? Gagabihin ako. Saan ka pupunta? Basta! May birthday yung katrabaho ko, magiinuman kami sa kanila. Huwag ka magdadrive ng motor na lasing. Hindi ko dadalhin yung motor. Magpapatid na lang ako sa katrabaho ko. Tsaka kinuha ko yung 3,000 sa wallet mo ha. Ha? Ano? Bakit? May bibilin ako. Piyesa ng motor. Kulang yung pera ko eh. Babalik ko na lang sa'yo sa sweldo. Uy, teka. Pambayad natin sa kuryente yun eh. Babalik ko naman sa Makalawa, sasahod na ako. Pero baka maputulan na tayo. Basta ako nang bahala. Sige na. Maliligo na ako. Chito naman. Uy! Ano? Sigurado ka bang ibabalik mo sa Makalawa yan? Wala ko yung abono dun eh. Yung sweldo ko nakalaan na sa iba pa nating gastos. Oo nga. Kulit mo. Nung nakaraan kasi, inutang mo din yung pambayad natin sa apartment. Hindi mo naman binalik. Lintik. Ano sinasabi mo? Sinungaling ako ha? Sinungaling ako? Hindi naman sa ganun. Sinisiguro ko lang. Kasi may notice of disconnection na tayo. Puputulan na tayo pag hindi ko yun nabayaran. Oo na! Kakarindi ka na eh. Sige na, maliligo na ako. Oh, si Chito na siguro yun. Chito? Kising nga ba? Hindi ako makatulog eh. Iniwan kong bukas yung pinto kasi nakalimutan mo yung susi mo. Tagalin mo nga ito sa sapatos ko. Sandali. Kumain ka na ba? May sinigang dyan. Iinitin ko para makahigop ka ng sabaw. Wag na, busog ako. Sige, papasok na ako sa kwarto ha. Maaga pa ako gigising. Ano muna dito? Aray! Ano ba, Chito? Pakis nga ako. Chito, ano ba? Amoy alak. Isa lang. Sige na. Ayoko nga, Chito. Ayoko nga. Sabi ko. Ano ba? Sinabi ko na kasing ayoko eh. Ang kulit mo. Ano bang inaarte-arte mo? Sota mo naman ako. Marami mong balik. Kahit na. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Huwag mo akong pipilitin. Arte mo. Alam mo, sino berin? Hoy, makinig ka. Baka nakalimutan mo ilang beses na kitang naangkin. Wala ka nang may pagmamalaki sa akin. Halika na rito. Chito, tumigil ka. Ano ba? Huwag ka na pumalag. Ito na. Huwag ako sinipa. Ikaw kasi. Sinabi ko na kang tama na. Ayaw mo pang makinig. Likaw, umupo ka dito sa sofa. Umuha kang tabi. Chito, ano ba? Alis na nga rito. Teka, saan ka pupunta? Maghanap ng babaeng papayag sa gusto ko. Ano sabi mo? Ayaw
mo akong pagbigyan, di ba? O hindi hanap ako ng iba. Ayop. Nakakarami ka na. Ngunit kung ikaw kaya ang sampalin mo, ha? Salamat ka, nakakapagtimpi ako sa'yo. Pero konting-konti na lang papatulan na kita, ha? Kapal ng mukha mo. Ako tong nagtitiis na lang sa ugali mo. Ikaw? Ha! Ako ang nagtitiis sa'yo. Alam mo, pwedeng-pwede naman kitang iwan eh. Di naman tayo kasal. Wala naman tayong anak. At kahit na kunyari kinasal nga tayo, iiwan pa rin kita. Kasi walang lalaking kaya magtiis sa isang babaeng walang kwenta at walang binatbat katulad mo. Kaya iniwan ng ex mo noon, di ba? Kasi hindi mo kayang ibigay ang gusto niya. Ang gusto mo, ikaw lang lagi yung kumukubra, di ba? Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi totoo yan. Kaya alam mo, Vanessa, huwag kang umasta na para bang akala mo ginto ka na mataas ang halaga. Hindi ka na ganun. Kasi para sa akin, ordinaryong gamit ka na lang na malapit ko ng pagsawaan. Tabi! Tony, pagdating kay Chito, bigay todo na ako kung magmahal. Pero yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon ay hinding-hindi na ako makikipagrelasyon kay Chito. Pinagsisisihan ko na ang mga naging desisyon ko. Kung minsan napapatanong ako kung ito na ba ang karma ko sa mga naging kasalanan ko noon. Pero pagod na ako. Hindi ko na kayang pagtiisan si Chito. Sukdula na ang pang-aabuso niya sa akin. Mas mabuti pang tumanda na lang akong mag-isa kesa tumanda ng kasama siya. Tony, buo na ang desisyon ko noon. Palalayasin ko na si Chito sa bahay namin. Hindi yun magiging mahirap lalo na't wala naman siyang ambag sa kahit ano sa bahay na yun. Ang hindi ko lang alam ay kung paano niya tatanggapin ang magiging desisyon ko. Pero hindi ko inasahan na may pasabog pa palang gagawin si Chito bago ako makipaghiwalay sa kanya. Andiyan na siya. Kaya mo to, Vanessa. Matapang ka, okay? Huwag ka nang magpapadala dyan kay Chito. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi mo deserve to. Tapusin mo na to hanggat may panahon pa. Oh, Vanessa, Chito, ba't ganyan itsura mo? Para ka nababaan yung ewan. wala. Chito, Ano? pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Teka, bakit ganyan yung amoy mo? Ano bang amoy? Bakit amoy babae ang pabango mo? Ako? Oy, hindi ah. Kanina to, nung nag-group picture kami ng mga kaopisina ko, baka nadikit sa akin yung amoy ng isa kong katrabahong babae. Sige na, maliligo na muna ako. Bakit amoy babae si Chito? Hindi. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya kanina. Nasaan ba yung bag niya? Ito. Ano to? Makeup? Bago to. Oh, may resibo pa. Para kanino to? Imposible namang binili to ni Chito para sa akin. Huli niya akong binigyan ng regalo nung 3rd monthsary pa namin. Oh, ito pa. Resibo? Cinema ticket? Oh, itong isa. Resibo sa hotel. Kanina lang to. Oh, nagawa mo dyan. Para ka nakakita ng multo. Wala.
maghahanda na ako ng hapunan. Magbihis ka na, kakain na tayo. Nga pala sa weekend, may ilakad ako ha. May stroll kami ng mga tropa ko sa Rizal. Lunes na ako babalik. Sige. Sige na, mag-ain ka na. Oo. Chito? Chito? Hoy, Chito. Tulog na siya. Nasaan kaya yung cellphone niya? Teka nga, kapain ko sa ilalim ng unan. Dahan-dahan lang, Vanessa. Chito? Muntik na yun. Ito. Ayan, nakuha ko na. May password. Kailangan ko yung fingerprint niya. Teka. Ito. Teka lang, Chito. Yan. Rowena. Sino tong Rowena? Bakit ang dami nilang convo? Thank you sa paghatid. Happy anniversary. Excited na ako sa Sabado. Maligo ka agad pag uwi mo. Baka maamoy ka ni Vanessa. I love you. Walang iya ka! Hayop ka! Ginagago mo ako, kanibal ka! Hayop ka! Tumigil ka nga! Sino si Rowena, ha? Sino siya? Natawag mo yung cellphone ko. Ako na yan. Hindi! Sino tong si Rowena? Magsalita ka, Chito! Sino si Rowena? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka nang magsinungaling! Nabasa ko na, oh! Magsisinungaling ka ba? Huling-huli ka na nga, huwag ka nang tumanggi! Kapal ang mukha mo! Ay, Vanessa! Kapal Tama! ang mukha mo! Ay! Ano ba? Ha? Hayop ka! Ang lakas ng loob mong mambabae, demonyo ka! Gaano na kayo katagal, ha? Kailan mo ba ako niloloko? Nauna siya. Ano? Matagal na kami. 1 taon na kami nung nagkakilala tayo. Ang ibig mong sabihin, ako yung kabit, ha? Alam mo, hayop ka! Hayop ka! Kapal-kapal ang mukha mo, demonyo ka, Chito! Demonyo ka! Ginawa mo akong kabit na wala akong kaalam-alam! At ang masakit pa nito, alam nung Rowenang yun ang kayop ang ginagawa mo? Nahuli ako ni Rowena noon. Humingi ako ng tawad at tinanggap niya ako ulit. Pinatawad ka niya pero tinuloy mo pa rin yung sa atin! Kasi yun ang gusto niya. Ano? Gusto niyang gumanti sa'yo. Gusto niyang perahan daw kita. Saktan kita hanggang sa ikaw na yung sumuko sa akin. Hayop kaya! Walang puso! Wala kayong awa! Hayop kaya! Hayop ka, Chito! Anong ginawa ko sa'yo, ha? Anong ginawa ko sa inyo para saktayo ako ng ganito? Binigay ko naman lahat sa'yo, ha? Lahat! Wala na akong tinira sa sarili ko. Pero nagawa mo pa rin akong gaguhin! Pasensya ka na. Tapat ka sa akin eh. Salanan mo din naman yan. Mahina ka kasi. Dali mong mauto. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Alayas talaga ako dito. Hindi ko na kaya mag-taste pa dito. Ano namang gamit ko? Teka, ano mga gamit mo, ha? Ah? Wala kang gamit dito dahil ako bumili ng lahat ng to! Sabi mo? Ultimo yung damit na suot mo, ako ang bumili niyan! Kaya wala kang kukunin na kahit na ano dyan kasi akin lahat to! Pati yung motor, akin yon! Ano sa'yo? Ako kumuha nun. Kinuha mo lang yon pero ako ang nagtuloy ng bayad nun! Kaya akin yon! At kulang pa nga lahat ng gamit mo para mabayaran lahat ng utang at sakit na dinulot mo sa akin eh! O ay di sa'yo na. Saksak mula sa baga mo. Teka! Hindi ba ako tapos maningil sa'yo? Ano?
Lahat ng perang inutang mo sa akin, kailangan mo yung bayaran. Ano? Naibang ka na ba? Dahil kung hindi mo yun babayaran, sisiguruhin kong mawawalan ka na ng trabaho. Baka nakakalimutan mong ako ang dahilan kung bakit ka nakapasok sa trabaho mo ngayon. Kilala ko yung may-ari ng pinapasukan mo. Kaya pwede kitang ipatanggal kung gugustuhin ko. Sandali, Vanessa. At sisiguruhin kong masisira kayo sa lahat ng tao. Ipopost ko sa social media lahat ng kahayupan ninyo. Tandaan mo, Chito, nasa akin ang lahat ng resibo. Tignan ko lang kung hindi kayo pulutin ng Rowenang yun sa kangkungan. Lumayas ka na, Chito! Oo na! Mga hayop kayo! Mga hayop! Tony, hindi ko akalain na may isasagad pa pala ang kawalang hiyaan ni Chito. Piruin mong nagawa niya akong isabay sa ibang babae nang wala akong kamalay-malay. Para sa akin ay walang kapatawaran ang mga ginawa niya. Pero kahit nagkaganon, nagpapasalamat pa rin ako sa nangyari. Dahil doon, nagkaroon ako ng matinding rason para tuluyan na akong makipaghiwalay kay Chito. Hindi ko na kailangan makonsensya pa. Makalipas ang insidenteng yun, ay iniwan ko na rin ang inuupahan naming bahay. Sinubukan ko ulit na magsimula ng panibagong buhay. Hindi man naging maganda ang pagtatapos namin ni Chito, masasabi ko na marami akong napulot na aral doon. Natuto akong mas pahalagahan ang sarili ko at maging matalino sa pagpili ng mga taong papapasukin ko sa buhay ko. Maalas ko lang at kailangan ko pang dumaan sa ganung relasyon bago ako matuto at matauhan. Tony, matapos ang pagkakadapa ko ng 2 beses sa pag-ibig, nakaramdam na ako ng takot. Hindi ko nakakayanin pang dumaan ulit sa parehong sitwasyon. Dahil sa nangyari sa amin ni Adrian, nagawa kong magpakatanga kay Chito. Kaya nagdesisyon ako na maging mag-isa muna. Aayusin ko muna ang sarili ko. Hindi na muna ako papasok sa kahit anong relasyon. Sapat naman na ang sayang nakukuha ko sa pamilya ko at mga kaibigan. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi na ako magmamahal ulit. Hindi ko isinasara ang puso ko. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga taong natatagpuan ng tunay na pag-ibig. Tulad na lamang ng nangyari sa kaibigan kong si Pauline. May nakilalang banyaga na taga Germany at kalaunan ay inaya rin siya magpakasal. Pumunta ako noon sa padespedida niya. Pero hindi ko naman nakalain na kakaibang souvenir pala ang iiwan sa akin ng kaibigan ko. Mario! O, ano yan? Lah, Diyos ko, Vanessa. Ngayon ka lang nakakita ng bote ng beer? Alam kong beer yan. Ang ibig kong sabihin, bakit mo ako binibigyan yan? Ay, ate! O sige, ito. Ipangpaligo mo. Oh. Baliw. Pero mamimiss ko yan. Alin? Yung kagandahan ko? Hindi. Yung kagagahan mo. Pero totoo, mamimiss kita. Ayoko umiyak. Ano ba? Mamimiss din naman kita eh. Sino nang kasama ko magwi-window shopping pag weekend? Wala na. I'm gonna be alone forever. Hoy! Ikaw, kumato ka nga sa kahoy. Baka mamaya mamanifest mo yung mga sinasabi mo dyan, ha? Ay, magjowa ka na lang kasi ulit. Ayoko nga. 2 years naman na mahigit, no? Ano, hindi ka pa rin nakaka-move on kay Chito?
Ay naku, wag mo nga mabanggit-banggit yung pangalan na yan, ha? Talaga. 2 taon na yung nakakalipas pero nanggigigil pa rin ako sa lalaking yun. Eksahirada. Pero ano nga, ha? Magjowa ka na ulit, ha? Ayoko nga. Ayoko pa. Tsaka ikaw naman, parang di mo naman alam yung mga pinagdaanan ko kay Never mind. Ang hirap ng magtiwala eh. Ang hirap ng sumugal. Magkulang ako. Sumobra ako. Wala. Sa dulo, ako pa rin yung talo. Ako pa rin yung naiiwan ng mag-isa. Vanessa, hindi mo pa ba naririnig yung kasabihang third time's a charm? Kung hindi ka sumakses doon sa naunang 2, baka sa pangatlo, grand champion ka na, di ba? Nako, ewan. Oh, tingnan mo ko. Hindi ako sumuko sa pag-ibig. Ilang beses mang nadapa, nagkanda sugat-sugat, umiyak ng malala, nakahanap pa rin ako ng true love. Dadalhin pa ako sa ibang bansa. Good for you. Pero ako, walang problema kahit mag-isa na lang muna ako ngayon. Kung may dumating, edi dumating. Tingnan natin. Kung meron man ha, kung meron. Hindi naman ako umaasa. Paano kung may dumating ngayon? As in, ngayon na. Ha? Ano bang? Hoy, Pauline ha? Ikaw, baka mamaya sineta mo na naman ako kung kani-kanino ha? Ako? Uy, hindi, walang ganun. Ang akin lang naman paano nga kung sakaling may dumating nga, anong tawag doon yung organic encounter, yon. Naririnig ko yun sa mga kabataan ngayon Ay nako, Pauline. Tigilan mo nga ako. Alam mo, puntahan mo na lang muna yung ibang bisita mo. Okay lang naman ako dito Sure? Oo. Uminom muna tayo. Dali. Cheers, dali. Isang bote lang ha. Oo, sige, game. Cheers! Cheers! Patrick! Pauline! Kailan ka pa umuwi, ha? Sina tita? Andun sa living room, kausap mama mo. So ano nga? Kailan ka pa umuwi? Last week lang. So tapos na ang course mo? Yeah, Taray, congrats ha! thank you. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko. Patrick, this is Vanessa, my very good friend from office. Ay, Vanessa, si Patrick, pinsan ko. Oh, hi. Sorry, medyo nasanay lang ako sa culture sa States. Hindi. Okay lang. Okay lang yan, Pat. Sa pisngi lang naman Actually, kahit sa lips, hindi yan magagalit. Pauline! Ay, Vanessa! Patrick, sorry ha. Okay lang. Sanay na ako dyan sa pinsan ko. So, galing kang States? Oh yes! Fresh from the state tong pinsan ko para mag-PhD sa Stanford. Talaga? Wow! At higit sa lahat, pogi, mabango, mabait, at single. Tama no, Patrick? Single ka pa? Last time I checked, yeah, very much single. Vanessa, single daw. Pauline! Parang ka namang baliw Sige na. Maiwan ko na muna kayo, ha? Enjoy each other's company. Bye-bye! Pauline! Hoy! Pasensya ka na kay Pauline ha. No, it's okay. Sabi ko nga sa'yo kanina, di ba, sanay na ako dyan kay Pauline. Sanay na akong binibenta niya ako palagi sa mga kaibigan niya. Kumain ka na. Kumain ka na ba? Oh. Ako oo. Kanina pagdating ko. Ikaw? Mamaya na siguro, busog pa ako So, kumusta yung pag-aaral mo dun sa Amerika? Maayos naman, pero grabe na-miss ko yung Pilipinas. Ano namang nakakamiss dito? Ang init-init kaya dito. Well, totoo naman. Pero what I really miss about the Philippines is, syempre, yung family. Tapos yung pagkain. Mas masaya pa rin dito Sa bagay. Ganun nga siguro talaga yung pakiramdam pag matagal ka nang nawala dito, no? Hahanap-hanapin mo yung mga nakasanayan mo. Ikaw, gano'n na kayo katagal office mates ni Pauline? Nako,
Matagal na. Mga 8, 9 years, ganun. Wow, really? Ang tagal na pala. So, kilala nyo na pala yung isa't isa. Nako, super. Alam ni Pauline lahat ng pinagdaanan ko. Sa buhay man yan o sa pag-ibig. Yung mga panahong lugmok na lugmok ako, alam yun lahat ni Pauline. Kaya nga nalungkot ako nung sinabi niya sa akin na doon na sila titira ni Clint sa Germany after nilang ikasal. Well, happy naman ako for her. Kasi matagal din niyang dinasal yan eh. Alam mo ba, sumasayaw pa yan doon sa Obando sa Bulacan para lang magka-jowa. Sabi ko nga, baliw, sasayaw ka lang dyan kung gusto mo magkaanak. Tapos sabi niya sa akin, paano ako magkakaanak kung wala akong jowa? Kaya jowa muna yung i-wish ko. Tapos ayun, tawa ako ng tawa sa kanya. Ay, sorry ha, ang daldal ko na ata. No, it's okay. Cute mo nga eh. Ha? Hindi, I mean, ang cute mo magkwento. Ah, Oo, tapos, ha? ano nangyari after nung After nung pagsayaw niya sa Obando. yun. Ayun, parang after a week, nakamatch na niya sa dating app si Clint. Tapos yun, nagtuloy-tuloy naman. Mukhang totoo nga yung paniniwala sa Obando. Oh, ikaw naman. Ako naman ang Ikaw naman ang magkwento. baka mabore ka eh. Ha? Hindi naman siguro. Basta wag lang tungkol sa science at math. Sige. May gagawin ka ba after nitong party ni Pauline? Wala naman. Uuwi na. Bakit? Pwede ba kitang ihatid? Doon ako magkikwento habang nasa biyahe tayo. Ha? Sigurado ka? Baka maabala pa kita niyan. Sus, ano ka ba? The pleasure is mine. Sige. May gusto kang kainin, inumin? Kukuha ako. Anong gusto mo? Juice na lang siguro. Sige. Wait lang ah. Okay. Tony, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating naman sa buhay ko si Patrick. Naging tapat naman ako kay Patrick. Sinabi ko na hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Ayos lang naman daw yun, pero matyaga pa rin siyang nanuyo. At dahil sa pagiging masigasig ni Patrick, unti-unti niyang nakuha ang loob ko. Kaya kahit may takot pa akong magmahal ulit, ibinigay ko na kay Patrick ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Tony, nung naging kami ni Patrick, naging masaya ako ulit. At maayos na karelasyon si Patrick. Sabi ko nga, sulit ang muling pagsugal ko sa pag-ibig. Pero sadya yatang pinaglalaroan ng tadhana ang puso ko. Kung kailan kasi pakiramdam ko ay ibinigay na sa akin ang taong magmamahal sa akin hanggang dulo, bigla naman bumalik ang isang taong mula sa aking nakaraan. Isang araw ay aksidente kong nakita sa isang mall si Adrian. Nagkumustahan kami. Nagkapalitan ng numero at pumayag ako sa imbitasyon niya na magkita kinabukasan. Vanessa, makikipag-usap ka lang. Dating kaibigan na magkukumustahan. Oo, tama, yun lang. Walang masama dun. Eto na. Adrian, Vanessa, upo ka. salamat. Okay ka lang ba dito? Sa resto ba? Oo, okay ako. Good. Pero, bakit pala dito yung... Bakit ito yung napili mong lugar? Di ba favorite restaurant mo to? Favorite mo yung pasta dito. In-order ko na nga eh. Salamat. Pero kung may gusto ka pa, order ka lang ha. Sige lang. So, kumusta ka na? Kumusta ulit? Di ba kinumusta mo na nga ako kahapon? Oo nga pala. Vanessa,
Namiss kita. Adrian, Nakakatawa, no? Ako yung nakipag-break sa'yo nun, pero ako din yung nasaktan. Nung naghiwalay tayo nun, para akong namatayan. Halos gumuho yung mundo ko. Nagalit pa nga ako sa'yo sa sarili ko, pero wala eh. Nangyari na lang siya bigla. ang totoo niyan, kahit sinabi mo na huwag kitang tawagan, sinubukan ko pa rin tawagan ka nun. Sinubukan ko pa rin makipag-ayos sa'yo. Alam ko. At pinili kong hindi sagutin yung mga tawag mo kasi alam ko sa sarili ko na sa oras na marinig ko yung boses mo, babawiin ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Ikaw yung kahinaan ko eh. At ayokong makipagbalikan sa'yo nun kasi sigurado ako mauulit at mauulit lang yung mga pag-aaway at sigawan natin. Yung hindi pagkakaunawaan. At ayokong ganun tayo, Vanessa. Ayokong nasasaktan kita. Adrian, Sinubukan kong kalimutan ka. Nagtrabaho lang ako na nagtrabaho hanggang sa makauwi ako ng Pinas. At nung at nung nakita kita kahapon, Vanessa, walang nagbago. Makalipas ang maraming taon, ikaw pa rin. Mahal pa rin kita, Vanessa. my God. Isang beses pumunta ako sa inyo para sana makita kita. Kaso naduwag ako eh. Natakot akong malaman na baka may iba ka na. Na baka huli na ako. Pero nung sinabi mo sa akin kahapon na wala, nabuhayin ulit ako, Vanessa. Teka, Kasi- Adrian, Vanessa, love, baka pwedeng tayo na lang ulit. Ako na lang ulit. pero Adrian, Mahal mo pa naman ako, di ba? Nakita ko yun sa mga mata mo kahapon. Ngayon, kung paano mo ako titigan noon, ganun pa rin, Vanessa. Walang nagbago. Adrian, Vanessa, pagbigyan mo lang ako ulit. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Mas magiging maunawain ako, mas iintindihin pa kita. Kahit ano, Vanessa, ikaw yung buhay ko eh. Wala na akong ibang minahal, ikaw lang. Kaya please, Vanessa, nagmamakaawa ako sa'yo. Tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Tony, niloko ko lang ang sarili ko nung sinabi ko na pakikipagkaibigan lang ang intensyon ko nang makipagkita ako kay Adrian. Sa loob-loob ko kasi ay totoong mahal ko pa siya. Lumipas man ang maraming taon at matapos kong dumaan sa kung ano-anong sakit at pagsubok, kumapit pa rin ako noon sa pag-asa na muli kaming magkikita balang araw. Pero hindi ko rin kasi inaasahang dadating si Patrick sa buhay ko. Siya yung nagparamdam ulit sa akin na may halaga ako at karapat-dapat na irespeto at mahalin. Natutunan ko rin siyang mahalin. Siya na siguro yung taong halos kapareho ni Adrian pagdating sa ugali at sa pakikitungo sa akin. At tulad ni Adrian, mabuting tao si Patrick. Kaya talagang gulong-gulo ang isip at puso ko. Hindi ko alam kung sino sa dalawa ang dapat kong piliin. Sa ngayon ay wala pang alam si Patrick tungkol sa pagbabalik ni Adrian. Si Adrian naman, naghihintay pa rin ang kasagutan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bibigyan ko ba ng pagkakataon si Adrian na bumalik sa buhay ko? O mananatili ako kay Patrick na walang ibang ginawa kundi mahalin ako? Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Vanessa. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.